Samantala sa Tacloban City pa rin, sinabayan ng protesta ang paggunita sa anibersaryo ng paghagupit ng Bagyong Yolanda. Nakatutok live si Micaela Papa. Mika. Yes, Igan, sa bisperas ng isang taong anibersaryo ng Bagyong Yolanda, nakasaksi uli kami ng panibagong daluyong. Pero hindi ito ang storm surge, kundi people surge. Dahil libo-libong miyembro ng grupong people surge, ito ay mga biktima o survivor ng Bagyong Yolanda mula sa iba't ibang bahagi ng Samar at Leyte ang nagmarcha sa mga pangunahing kalsada dito sa Tacloban hanggang makarating dito sa Tacloban City Convention Center o ito nga Tacloban Astrodome. At sa liyab nga ng libong sulo na nawagan sila ng hustisya at pinasinungalingan ang sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na nakaaahon na ang mga biktima ng Bagyong Yolanda. Kanina nga ay naging emosyonal ang grupo ng magsagawa ng programa sa tanggapan ng DSWD dito sa Tacloban. Paratang ng grupo, nakatatanggap na rin daw sila ng harassment mula sa pamahalaan. Kabilang na raw ang pananakot na tatanggalin ang kanilang mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino program kapag sumali nga dito sa grupong People Search. Sa UP compound naman kanina sa Tacloban, nagbigay ng 0 score ang dating anak pawis Party-less Congressman Rafael o Paeng Mariano sa pagresponde ng gobyerno sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Patuloy daw kasi na naghihirap ang mga residente na dumaan sa dilubyo. Samantala, Iga, na nananatili pa rin ang mga ralista dito sa Tacloban City Convention Center katulad ng nakita nyo kanina, nagsasagawa sila ng vigil at magdamag ng araw silang mananatili rito. Isa lamang ito sa mga aktibidad na inaasahan ngayong gabi para sa Solidarity Night bilang paggunita sa unang anibersaryo ng Bagyong Yolanda. Igan? Maraming salamat, Micaela Papa. Isa sa mga natrap noong magka-storm surge sa gitna po ng pananalasan ng Bagyong Yolanda ay ang news team po ni Micaela Papa. Mahigit isang araw siyang hindi nakontak noon dahil sa nagbagsakang komunikasyon. Binalikan po ni Mika ang bayan ng Palo at narito ang kanyang report. November 8, 2013, nandito kami ng team ko sa Barangay Baras, Palo, Leyte para mag-cover sa pagdaan ng Super Typhoon Yolanda. Binalikan namin ang lugar na ito matapos ang isang taon. Nakatutuwang makita na sa maraming paraan, buhay na muli ang bayan ng Palo. Malayo sa dati nitong itsura matapos sirain ni Yolanda. Pero kung may ilang lugar ang nagbago, may ilang naiwan kung saan ang akala mo, kahapon lang nangyari ang trahedya. Kasama ko si Kuya Marlon at yan, si Kuya Art kumukuha ng video natin ngayon. Sila yung crew ko last year nung maipit nga kami dito sa hotel na ito noong Bagyong Yolanda. At ayan, tulad ng nakikita nyo kahit mag-iisang taon na o isang taon na nga pagkatapos ng bagyo, parang wala pa rin nagbago dito sa lugar. Pinagtali-tali natin yung mga bed sheet o mga kumot natin sa kwarto na yon para in case na may makapitan tayo. Okay, sa tangitan. Oo. Yun. Tapos yung may unan pa na nandito sa ulo para kung bawa may mabagsak na mabigat na bagay, hindi tayo masyado masaktan. Natakot ako pero siyempre safety muna pero ginawa ko pa rin trabaho ko. Nag-shoot pa rin ako kasi iniisip ko kung hindi ako mag-shoot at mamamatay ako dito, useless. Di mag-shoot na lang ako. Kahit mamatay ako, nakapag-shoot ako, nagawa ko yung trabaho ko. Dito sa may dalampasigan sa Palo, pinaka-naranasan ang hagupit ng Bagyong Yolanda. Halos mag-geovisibility na nga dahil sa lakas ng hangin at ng ulan. At hindi naman nakita ngayon, di kalayuan ng yung dagat at napakataas nga ng alon. Kasi umabot ng 5 hanggang 6 na metro. Tanghali na nang humupa ang hangin at kumalma na ang dagat at tubig. Tumambad ang kamatayan sa bawat sulok ng Barangay Baras. Dito yung pwesto kung saan natagpuan namin yung pickup truck na may 8 bangkay. Karamihan nga mga bata na nagtago dun sa sakyan sa pag-aakalang mas ligtas doon. Yung pickup truck pala na yun ay nanggaling sa isang bahay. Mga 100 meters or so pa ang layo sa pwestong ito. So makikita nyo ganun kalakas yung agos ng tubig na naidala niya yung ganun kalaking sasakyan kasama nga yung mga bata. 2 sa nasawi ang 3 at 5 taong gulang na miyembro ng pamilya Bagyon. Ngunit may ikasyam-palang sakay ang pick-up. Ang 9 anyos na si Vincent Bagyon ang tanging nakaligtas. 1 taon na ang nakalilipas, nangungulila pa rin ang pamilya Bagyon. Pero nagbigay ng pag-asa sa kanila na ipagpatuloy ang buhay dahil sa milagong nangyari kay Vincent. Sa aming pag-iikot sa Palo, Dumating naman ang isang John Riel Mendoza, isa sa mga inanod daw ng storm surge sa Palo noong nakaraang taon. Kayo po si
Jonuel. Hi, good morning po, Micaela. Parang namumukhaan kayong maglayan. Ngayon nakatira na siya sa bayan ng Kapuokan. 3 oras pa raw ang binahe niya dala ang bagay na 1 taon na raw niyang inaalagaan. Ang bag ko na inanod at napulot niya noon. Ay! Yung butanding ko! Ito, kompleto pa yung ID ko sa mensa. Oo. Dito nyo nakuha sa mga ID yung contact. Kaya nyo na-contact yung pamilya ko. Ayun o. Dito raw nakuha ni Januel ang bag ko. Hindi man daw niya ninais, napilitan siyang gamitin ang pera sa loob ng bag para mabuhay. Pero ang ibang laman ng bag, inalagaan daw nila. 2,000 plus yata yun kasi dito mga 30 kilos na bigas yung iniwan ko dito sa kapatid ko kasi wala silang maisip na ano. Galing dun sa pera Galing ko sa wallet ko. Pinakahuli namin nagamit yung $100. Saan napunta yun? Pinambili namin ng kukulamber Para saan? para sa bahay, sa kubo namin. Sa dinami-dami ng sinira at binawi ng daluyong noong November 8, nakatutuwang isipin na kahit sa pinakamalubhang trahedya, may mga tapat tulad ni Januel. Patunay na buhay ang pag-asa na tuluyang babangon ang Leyte. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Huli! Kam! Balik tayo sa Metro Manila, naging talamak ang nakawan ng mga side mirror sa Roas District sa Quezon City. Pero kagabi, nahuli na po ang magkapatid na suspect at tinaguri ang Baklas Brothers. Nakatutok si Oscar Oida. Sa unang tingin, sino mag-aakalang may binabalak na kalokohan ang mga teenager na ito? Tila nananalamin nga lang naman ang isa, habang ang kasama tila nagmamatsyag naman sa kapaligiran. Pero ilang sandali pa, ang batang kanina'y nananalamin lang. Sa isang kurap, nahablot na ang side mirror ng sasakyan. Base sa kuwang ito ng CCTV ng barangay, yan umanong modus ng tinaguriang Baklas Brothers. Kagabi, nasakote na sila ng mga tanod matapos umanong muling mambaklas ng side mirror ng mga sakyan sa may Ambel Street, Barangay Roas District, Quezon City. Di lang ng isa kundi 3 magkakaibang sakyan. Una ayaw pa nga umamin eh. Tinuro niya yung isang side mirror nakatapon doon sa damuhan. Tapos yung dalawa doon sa motor. Ang mga salarin, isang 13 anyos at isang 16 anyos na magkapatid. Sa isang linggo, minsan 3 beses na tumitira sila kaya ganun ka-active yung nila yung pagkuha ng side mirror. Parang pumipilas sila ng prutas. Nang tanungin ng mga taga-barangay ang mga batang salarin sa kung bakit nila nagawa ang pambabaklas. Parang nila, pambili daw ng pagkain. Yan ang dahilan nila. Nakatakdang i-turn over sa DSWD ang pangangalaga ng 2 minor de edad. Habang posible man umunong maharap sa asunto ang kanilang mga magulang dahil sa pagpapabaya sa kanilang mga anak. May penalty dyan na 2,000 plus ang kulong isang buwan. Yung magulang, pwede makulong. Oscar Oide ng Alerto, 24. Mga miyembro umano ng Torio sa Chinese Triad ang mga nahuling suspect sa Mega Shabu Laboratory na sinalakay kahapon sa Kamiling Tarlac. Sa laki nitong laboratorio na itinuturing na pinakamalaki raw sa bansa. Pahirap man po ang paghakot sa mga ebidensya na mula rito. Nakatutok si John Consulta. Ito ang surveillance video ng NBI nang makapasok ang kanilang asset sa compound ng warehouse sa Kamiling Tarlac nang i-deliver ang materyales sa paggawa ng shabu. Ang impormasyon mula sa tipster ang naging susi sa pagtutuklas ng pinakamalaking shabu lab sa bansa. Pasado alas 12 ng tanghali kanina, dumating sa NBI ang mga member ng Chinese Triad na naaresto sa operasyon. Iika-ika ang ilan dahil nasaktan matapos tumalon sa ikalawang palapag para makatakas. Tikom ang mga Chinese nationals ng aming makaharap. Ayon sa NBI, sa 7 na aresto, 4 ang chemist. Same group pa rin nung nahuli nung last September na 62 kilos at Tondo. Yung grupo ito nila Jaime Chowa na nagpipinance ng mga high-end na clandestine laboratory dito sa Pilipinas. Di tulad ng ibang shabula, high-tech daw ang natuklasan sa Kamiling. Gumagamit ng bagong equipment para walang amoy ang pagluluto ng droga.
subdivisions daw ang hinahanap para hindi mahalata ang kanilang operasyon. Nadiskubre din ng NBI na nag-export din ang naturang Mega Shabu Lab sa mga karatig na bansa dito sa Asia. May na-receive tayong information sa counterpart natin sa Royal Malaysian Police na may na-intercept recently na 500 kilos from sa Malaysia galing sa Philippines. Ang tawagan nila Philippines made meth. Sinimulan na rin ang inventaryo sa tinatayang 17 kilo ng shabu na may street value na 30 million pesos. Pero aabot daw sa 2 bilyong piso ang halaga ng sangkap at mga aparato. Hinakot na rin ang gagamiting ebidensya para dalhin sa PIDEA. Nahirapan pang ang buhatin ng 30 katao ang mga aparato dahil sa laki at bigat. Kinailangan pa ng heavy equipment para may karga sa container vans. Laking gulat naman ng mga residente sa paligid ng Shabu Lab. Dati lang daw kasi itong opisina ng kooperatiba ng mga magsasaka at rice mill. Nang malugi, binenta raw ng bangko sa isang Chinese para gawing gilingan ng plastic. Tuloy-tuloy ang follow-up operation ng NBI sa iba pa mga galamay na sindikato ng droga sa bahaging ito ng Luzon. Mula rito sa Kamiling Tarlac, John Consulta, Nakatutok, 24. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado isang lalaki na nambibiktima umano. Labang operator ng UV Express. Pangako raw ng suspect sa mga biktima, makakakuha sila ng prangkisa kahit suspendido ng LTFRB ang pagbibigay nito. Kapalit, mahigit 100,000 piso. Si Emil Sumangil, Naka-Alerto 24, exclusive. Sa isang fast food chain, nagkasundo magkabilang panig na magbayaran. Ang nakaputing lalaking nasa kanan ng complainant. Kaharap niya ang suspect na naka-orange na t-shirt. Walang 10 minuto, inilabas ng complainant ang marked money, saka iniabot sa kausap. Dito na gumalaw ang mga pulis. Walang kaalam-alam ang suspect na si Jose Rodel Baay Barrera na paliligiran na siya ng undercover police officers. Dinakit ng CIDG si Barrera bunsod ng patong-patong na reklamong inihain ng UV Express operators. Batay sa complaint, nangako si Barrera na mai-issuehan sila ng prangkisa kahit pa suspended ngayon ang pagpapalabas ng LTFRB ng franchise. Pakilala raw ni Barrera, may koneksyon siya sa ahensya. Higit 30,000 lang dapat ang bayad sa prangkisa kung open ang franchise application at daraan sa proseso. Pero ang singil ni Barrera, 180,000 pesos. 70,000 piso raw ang hininging down payment. Ang kalahati ng bayad, ibibigay sa oras na lumabas na ang franchise at yellow plate sa loob ng 3 buwan. Naririnig ko mismo yung demand ng taong kausap nila na pag hindi nila binigay yung karagdagang pera, talagang walang mangyayari dun sa kanilang mga prangkesa. Isa sa mga biktima si Clarito Cairo, halos 30 taong naging chief mate ng isang tanker vessel. Nakapagbayad na raw siya ng 120,000 pesos kay Barrera noon pang Marso. Yung pera na yun, pinaghirapan ko rin yun na makaipon ako. Dahil nga sa retired na ako, hindi na ako pwedeng bumalik sa barko. Okay. Kaya naghangad ako na magkaroon ako ng urban. Okay. At magkaroon din ng legal na prangkisa. Nakausap ng GMA News ang suspect. Lihitimo raw ang transaksyong ito. Yung mga approval na po yan, hindi lang nila manday doon. Sa tagal po kasi ng processing. Pero sabi ng CIDG, sa kanilang verification sa LTFRB, lumalabas na hindi nila tauhan si Barrera at wala siyang anumang kaugnayan sa LTFRB. We don't have to deal with fixers. No? Ang kailangan tayo, kung mayroon tayong kailangan dito, katulad nitong prangkisa na to, makipag-usap tayo doon talaga mismo sa mga taong nasa sa loob ng opisina. Emil Sumangil, Naka-Alerto 24. Samantala, taon pangaraw po ang aabutin bago makumpleto ang lahat ng mga housing unit kung saan ililipat ang mga pamilyang nakatira sa mga danger zone. Katulad po nito, sa tagal ng ilan na sa mga pansamantalang mga tirahan, pakiramdam nila pinabayaan sila ng gobyerno. Nakatutok din live mula rito sa Tacloban City si Susan Enriquez. Susan? Jessica, 1 taon na nga bukas matapos manalasa ang bagyong Yolanda, pero pakiramdam ng karamihan sa mga nakausap natin biktima, tila napabayaan na sila ng gobyerno, lalong-lalo na ang mga biktimang hanggang ngayon ay walang magawa kundi ang manatiling naninirahan sa mga tinaguriang danger zone. Narito po ang report. Ito ang mga trahedyang nangyari dito sa Tacloban, 1 taon na ang nakakaraan. Marami na ang nagbago. Pero ang mahirap maghilom, ang pangungulila sa mga nawala.
Si Pedro Lacandaso ng Barangay San Joaquin, Palolete, namatayan ng 22 miyembro ng pamilya sa pananalasa ng Bagyong Yolanda, kabilang ang kanyang asawa, mga anak, apo at pamangkin. Ang masaklap, hanggang ngayon, hirap daw silang makuha ang tulong mula sa gobyerno dahil sa hirap ng pagproseso ng mga requirements. Walang ibinigay na tulong sa akin. Kahit na hindi ako binigyan ng tulong, sana naman sa ngayong tagal na ito, nabigyan naman lang sana ako kahit na mayroon lang akong panggastos sa katapusan bukas. Pero winala pa nila sa munisipyo yung mga ipinasa ko sa OCD. Sa Barangay 89 Tacloban City, 1 taon nang nakatira sa loob ng tent ang maraming pamilya. Sana bigyan na kami ng pansin kung ano yung nararapat para sa amin na mailagay kami sa ligtas at tamang lugar. Kapag alis lang matagal na namin gusto. Sino kayo makaalis? Wala kaming napupuntahan eh. Si Lola Cristeta Decina naiyak habang nagkukwento. Matapos daw ang trahedya, pakiramdam niya, inabandon na pa sila. Kanina, dinata namin sila sa gilid ng kalsada sa ilalim ng init ng araw. Kasi mahirap kalagayan namin dito. May apo na nga ako namatay dito sa tent. Dahil? Ngayon katapos ng Yolanda, may namatay ako na po. Dahil sa init. Ang ilan pagod na raw sa kakadaing. Kaya ko na lang magpa-interview. Bakit ho? Sawa na ako sa interview. Dahil? Wala nang nagagawa, wala lang namin. Wala nang resulta, wala namang dumating dito na tulong. Kaya si Alberta Ihada ng Barangay San Fernando sa Palo, isinulat sa labas ng bahay niya ang pasasalamat sa mga tumulong sa kanila. Kasi siyempre, pasasalamat na binigyan kami ng tindahan at saka mayroon din silang mga grocery na ilinagay. 1 taon na, may ilang nawawalan ng pag-asa. Pero marami ang patuloy na umaasa na isang araw, magiging maayos ang lahat para sa kanila. Sa kabila ng ganitong sitwasyon, hindi nawawala ng pag-asa ang mga biktima. Sabi nga nila, kung nalampasan nila ang pagsubok ng Bagyong Yolanda, mas malalampasan nila ang pagsubok ng mga problemang alam nilang may solusyon habang nabubuhay. Jessica? Maraming salamat sa iyo. Arestado ang 2 suspect sa pang-hold up sa isang messenger na magdedeposito sana ng mahigit 1 milyong piso sa bangko. Ang mga suspect, mga pulis pa, ang kasabwat. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa lugar daw na ito sa Macapagal Boulevard, Pasay City, tinutukan ng 2 lalaki si Jeffrey Rabe, messenger ng isang travel agency kahapon. Galing siyang opisina, bitbit ang mahigit 1 milyong piso para deposito sa bangko ng harangin at kunin ang bag ng pera. May nakabuntot na agad sa akin. Pagdating sa unahan, saka nagdeklara ng ang hold up. Hinawakan yung bag ko, tapos tinutukan ako ng baril. Pagkakuha ng pera, tumalilis ang 2 sakay ng motorsiklo. Hinabol raw niya sakay ng kanyang motorsiklo at humingi ng tulong sa traffic enforcer. Bago dumating sa OWA, nakita raw nilang iniabot ng mga suspect ang bag sa 2 pang kasamahan na nakaabang. Sinundan ng pulis, kaso pumasok siya sa mga bahay-bahay. Sumigaw yung mga may-ari ng bahay na dito yung mga hold-upper. Kaya doon nahuli sila kasi na-corner. Nasukol ang 2 nakamotor pero hindi ang 2 pinag-abutan ng bag. Nakilala ang 2 na naaresto na sina Alexander Pantoja at Lemuel Campos Sagrado. Nakuha kay Pantoja ang isang 9mm Glock 17G na may nakasulat na PNP property. Nang beripikahin, naka-issue ito kay PO1 Ronald Villanueva. Ang baril ay kabilang sa mga kabibigay lang ni Pangulong Aquino sa PNP nitong Hulyo. Ikinanta rin ng mga nahuling hold-upper si PO1 Villanueva. Sa manhunt operation, nahuli si Villanueva sa General Trias Cavite na nagtangka para tumakas. Nakuha sa kanya ang 349,000 pesos na bahagi ng ninakaw na pera. Yung 49,000 is nasa kanyang katawan at ito po ang nakuha natin sa loob ng bahay niya. Itinuro naman ni PO1 Villanueva si PO1 Alas Suliman na naaresto sa Valenzuela City. Nakuha sa kanya ang bagong issuing 9mm Glock 17G pero walang nakuhang pera. Pinuntahan din ang bahay ng isa pa raw kasamahan na si PO2 Mark John Manguera sa Maynila pero wala ito roon. Ibinigay naman ng kanyang misis ang 9mm na bereta. Bukod daw sa pagkanta ni Villanueva, may ebidensya pa ang pulis. Itong si PO1 Villanueva, PO1 Suliman,
PO2 Mark Manguera at alias Arnel na sakay-sakay na motor at pumasok po doon sa nasabing barangay. Doon po nila pinaghati-hatian ang pera sa bahay po ni PO2 Mark Manguera. Hindi pa man nakakalayo ang biktima sa kanilang opisina, hinarang na raw siya ng mga suspect. Kaya hinala niya, alam nito ang kanyang mga galaw. Base naman sa nakalap na ebidensya ng Pasay Police, inside job ang nangyaring pang-hold up na kinasasangkutan ng 6 na tao. Kabilang na nga ang 3 pulis. Sinubukan namin kunan ng reaksyon ang 2 pulis pero hindi sila nagbigay ng pahayag. Ano pong masasabi sa reaction po dun sa allegation, sir, na kasama daw po kayo sa grupong ng hold up? Nagngingit naman si NCRPO Chief Carmelo Balmoria sa pagkakasangkot na naman ng mga pulis sa krimen. Kasi involved na sila sa robbery and grave misconduct is dismissible. In-apply po natin full force of the law. No secret cow para sa amin kasi ito yung mga nakakasira, tinatanggal po namin. Bukod kay PO2 Manguera, at large din ang isa pang suspect na nakilala lang na alias Arnel. Marisol Abduraman, Nakatuto. Ramdam ba niyo mga kapuso, habang nalalapit na po ang Pasko, lalong lumalamig ang simoy ng hangin. Naitala sa Quezon City ngayong araw ang 19.7 degrees Celsius na temperatura. Pinakamababa ngayong Nobyembre. Mas ramdam pa ang malamig na panahon sa Baguio City kung saan nasa 12.4 degrees Celsius ang temperatura. Ay sa pag-asa dahil ito sa hanging amihan na naranasan sa Hilagang Luzon. Inaasahang bababa pa ito habang papalapit ang Pasko. Pinaalalahanan po ang mga turista na akin ng Baguio na huwag kalimutang magdala ng mga pananggalang salamig. Mala 1800s talaga ang magagandang eksena sa bayani seryeng Ilustrado. At sa tulong niya ng teknolohiya na ginamit din sa ilang bigating Hollywood films at series tulad ng Lord of the Rings at Game of Thrones. Makichika kay Aubrey Carampel. Isa sa mapapansin sa bayani serye na Ilustrado, ang visual effects at kakaibang kulay na akma sa mga eksenang animoy talagang sinunan noong 1800 sa Pilipinas at maging sa Europa. Pero ang totoo, ang mga eksenang ito, kinunan lamang sa chroma o green screen. Ang teknolohiya sa bawat eksenang kinunan sa green screen at tinapalang 3D background ay teknolohiya na gamit rin ng ilang sikat na Hollywood films at television series tulad ng Lord of the Rings at Game of Thrones. Masasabi natin for Ilustrado, hindi naman na tayo nalalayo dun sa klaseng technology in terms of visual effects. Medyo matagal din kasi unang-una kailangan din naming maghanap ng mga materyales na ilalagay doon. Tini-3D pa namin yung gaya ng barko. Wala namang existing na gano'n. So kailangan i-3D pa ng mga artist. Ang bawat eksena sa green screen ay nabibigyang buhay dahil sa Autodesk Flame Premium, ang multi-million peso software na ginagamit para i-post-process ang bawat eksena. Ipinakita sa amin ng visual effects supervisor at colorist ng Ilustrado na si Don Suratos kung paano ito ginagawa. Ang blank screen ay tinatapalan niya ng 3D images at binabago ang kulay. Sa isang iglap, mistulang nasa Europa na ang eksena. Siyempre, wala naman tayong Paris sa likod. Tapos, we had to replace the background, add the bonfire. Biglang nagkaroon ng ilaw doon, nagkaroon ng building. Ng building sa likod. Maging ang bida ng Ilustrado na si Alden Richards ay namamangha. Kung hirap kami mag-shoot everyday for Ilustrado para makunan yung mga eksena, mas hirap ang post-production sa paggawa ng special effects. And parang, based on my experience as a viewer ng GMA, first time nilang nakagawa ng ganito kagandang visual effects for a project. And nakakatuwa, dito pa sa Ilustrado kung saan kasama ako sa mga cast. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz. Patay ang isang binatilyo sa Rodriguez, Rizal matapos pagbabarilin. Ang suspect, ama ng bata, na nauna nang nambuli raw sa biktima. Nakatutok si Cesar Apolinario, exclusive. Ito na yung mga balang pumatay sa anak ko, 3. Ni sa panaginip, hindi inisip ni Gerson Corda na mga bala ng baril ang kikitil sa buhay ng kanyang anak na si Arvin, 14 na taong gulang. Pumunta raw si Arvin sa kapitbahay nilang si Angelito Santiago, 53 years old, para kausapin ito tungkol sa pambubuli umano sa kanya ng 9 na taong gulang na anak ni Santiago.
Hindi raw alam ni Gershom na nagpunta roon ang anak. Maya-maya pa, nakarinig na lang daw sila ng sunod-sunod na putok. Nung bumaril na ng 3 beses, nawag na ako ng anak ko. Daddy, sabi niyang gano'n. Tapos, pang, yung anak. Tapos, kinuha ko na yung anak ko. Tapos, tama na siya noon. Sabi ng misis ko, tama. Napasugod siya sa dugo ang anak. Kahit papaalis na, pinaputukan pa rin daw sila ni Santiago. Tapos, niya-chase pa ako. Binabaril pa kami. Nahabol nga kami. Pinaputokan yung bahay namin. Tapos, pagputok niya, pinaputokan yung anak ko. Ulit, sa ulo. Bukod kay RV na nagtamo ng hindi bababa sa 6 na tama ng bala, sinugod naman sa ospital ang 2 taong gulang na batang kapitbahay nila matapos tamaan ng 2 bala sa magkabilang paa nito. Bago raw nito, nagkaroon na ng di pagkakaunawaan si Gershom at ang suspect. Yun ang pinayayabang niya sa akin sa barangay. Alam ko ang batas. Kaya yung barangay, parang naniwala na rin. Nickname na dun sa lugar si Boy Tutok. Kahit dun sa barangay, si Boy Tutok siya. Kanina pinuntahan ng pulisya ang bahay ng suspect pero wala na ito roon at posibleng nagtatago na raw. Kasong murder at frustrated murder ang haharapin ng suspect na si Santiago. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Isang taon matapos manalasa ang super bagyong Yolanda, ibang-iba na ang sitwasyon sa Daniel G. Romualdez Airport sa Tacloban City. Sa aking pagpunta noon, yung po yung mga 5 araw pagkatapos ng paghagupit ng Typhoon Yolanda, noon nasaksihan ko ang kaliwat kanan na pagdating ng mga banyagang volunteer na dumayo pa sa lungsod na ito para magbigay ng tulong. Kahit nawasak ang pangunahing gusali ng paliparan at pansamantalang naparalisa ang pagpasok ng mga commercial flights, sunod-sunod naman ang dating noon ng mga C-130. Isang sa mga nakapiling o nakilala ko ay ang 44 anyos na si Maria Teresa Valdesco. Nagbaka sakali si Teresa kasama ang buong pamilya na lumuwas pa Maynila. Makaraang masira ang kanilang tahanan sa bayan ng Marasbaras. Buhat niya noon ang kanyang apo na 3 buwang gulang habang nagtsatsagang pumila. Sa pagbalik ko po dito sa Tacloban, makalipas ang 1 taon, hinanap namin si Teresa para malaman kung nagbalik din siya sa lungsod. Ilang residente pa ng Marasbaras ang aming napagtanungan hanggang sa naituro kami sa kasalukuyang bahay ni Teresa. Ang kwento ni Teresa, nitong Mayo lang sila bumalik ng Tacloban mula sa kanilang kamag-anak sa Cavite. Ang nawasak na bahay ng Super Bagyo, pinagtiyagaan nila muling itayo. Ayon sa Barangay Affairs Office ng Tacloban City, Enero ngayong taon nagsimulang magbalikan ang mga residenteng ng ibang bayan. At sa kanilang pagtataya, 70% na ng mga residenteng nag-asabalutan ang nakabalik na sa Tacloban. Nakitira muna po ako sa sa biyanan ko. Bago mga 1 month pa lang kami lumipat. Ito lang natira na plywood yung nakalagay dito sa sahig namin. Mag-unti-unti may nagbigay sa amin ng yero. Marami pong umalis after Yolanda. Yung iba nang galing doon napunta sa Maynila, yung iba sa Cebu, yung iba naman sa Mindanao. Kasi para nalaman nila na bumabangon na yung Tacloban. At saka nakapagbigay na po tayo ng mga temporary shelters. Isa pang kwento ng pagbangon ang nakaantig sa aking damdamin sa aking pagbabalik dito sa Tacloban. Sila mag-asawang Ikaw na tagabayan ng Sagkahan. Nawasak ang kanilang bahay at nasawi ang 5 anak. Napawang mga 9, 6, 5, 3 at 1 taong gulang. Nag-aral ng carpentry o ng pagkakarpintero si Joji para siya mismo ang makapagtayo ng sarili nilang bahay. At ang kanilang bagong silang na sanggol na si Syra Jean ang nagsilbi nilang pag-asa. Nahirapan kami ulit pagsimula kasi nasa isip pa mayon sa amin yung mga bata. Masaya. Mayroon ulit isang baby. Hindi ko matanggap. Kaya sabi ng mga kaibigan ko, saka asawa ko, sabi niya,
wala tayong magawa. Kasi trahedya yun. Kaya nag-ano kami ng asawa ko ng nalakas loob. Tanggapin na lang natin. At mula pa rin po dito sa Kapuso Village sa Tacloban. Mel Tiang po nag-uulat. Para sa anibersaryo ng bagyong Yolanda, hindi nagpahuli ang Kapuso Star sa paghahandog ng tulong sa mga nasalanta. Si Primetime Queen Mary Rivera tumulong sa kapuso nating si Jessica Soho sa pagbebenta ng special tapa at longganisang mula pa sa family recipe ng pamilya Soho bilang fundraising para sa Yolanda survivors. Si Tom Rodriguez naman babalik sa kanyang bayan sa Samar na binayurin noon ng Super Typhoon. Kakamustahin ni Ia Villania ang lagay ng Cebu at makikiindak kasama ang Cebu Dancing inmates habang si Alvin Patrimonio makikipag-basketball sa mga taga-Tacloban. Tuloy-tuloy pa rin ang diwa ng nalalapit na Kapaskuhan para sa mga batang sinalanta ng bagyong Yolanda. Kanina po, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation Team sa distrito ng Anibong. Kung inyo pong maalala, yung Anibong na yan, dyan po dinala ng naglalakihang mga alon, yung mga barko, dinala sa Pampang. Noong nakaraang taon, ngayon po naman 1,300 bata ang nahandugan natin ng maagang pamasko doon sa Anibong sa ating taunang Give a Gift alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Samantala, mahigit 28,000 naman ang kasalukuyang nabibigyan din o tumatanggap ng regalo sa iba pang mga bayan ng Leyte, Samar, Cebu at Iloilo. The Typhoon Yolanda has been a remarkable tragedy in Tacloban City, losing lives of thousands of people and their property. But despite the devastation it made, Taclobanos never lose their hope. Rather, they find ways in order to recover. Ilang araw na lang po at uuwi na mga Pinoy UN peacekeeper mula sa Liberia, isa sa mga bansang tinamaan ng Ebola. Sa press briefing na pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino, iniulat na isa sa ilalim ang mga sundalo sa 21 araw na mandatory quarantine sa isang isla para matiyak na ligtas sila sa nakamamatay na virus. Bahagi raw ito ng mandatory quarantine procedure ng pamahalaan para matiyak na hindi makakapasok ang Ebola sa bansa. Iniisa-isa rin ng DOH ang mga paghahandang inilatag nila para mapigilan ang pagpasok ng virus sa bansa gaya ng paghihigpit sa mga dumadating sa mga paliparan at pantalan, mapa OFW man o turista. Ipinakita rin ng DOH ang protective gear na ipapaso sa mga health workers sakaling may magpositibo sa Ebola. Nawasak ng isang na-aksidenteng delivery van ng isang bahay po sa Centennial Road sa Kawit, Cavite. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pumutok ang gulong ng van habang binabagtas ang kalsada dahilan para mawalan ito ng kontrol. Maswerte namang wala ang 4 na miyembro ng pamilyang nakatira sa nadaganang bahay. Wala raw balak magdemanda ang pamilya basta sagutin lang ng kumpanya ng van ang kanilang gastusin. Sakit sa ulo ngayon sa maraming lugar sa Pagadian, Zamboanga del Sur ang pamemestre ng sangkaterbang black bag. Nagkulay itim na sa dami po ng mga namumuga na black bag ang bahagi ng ilang kalsada. May mga peste ring nagsisiliparan sa labas lalo na tuwing gabi. Pangamba tuloy ng mga otoridad baka magdulot ito ng disgrasya sa mga motorista. Pagsapit naman ng umaga, kanya-kanyang linis na sa kanilang bahay ang mga residente ng mga napapatay na black bug. Ayon sa Department of Agriculture, posibleng nagsiliparan sa mga kabahayan at kalye mga black bug matapos mameste ang mga ito sa palayan. Mainam na sunugin ang mga ito o kaya ipatayin ng insecticide. Bilib si Pangulong Noynoy Aquino sa bilis ng rehabilitasyon ng bayan ng Giwan sa Eastern Samar na kanyang binisita kanina. Idinipensa rin ng Pangulo kung bakit hindi pwedeng ura-urada ang rehabilitasyon sa iba pang mga lugar na sinalanta. Mula sa Giwan sa Eastern Samar, nakatutok live si Victoria Tulad. Victoria? Jessica, bukod sa papuri sa Giwan, Eastern Samar para sa mabilis nitong pagbangon mula sa dilubyong iniwan ng superbagyong Yolanda, pinasaringan din ni Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang mga kritiko.
Kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete, inikot ni Pangulong Noynoy Aquino ang bagong palengke sa poblasyon Giwan Eastern Samar. Sunod na pinuntahan ang Giwan East Central School kung saan may mga bagong silid-aralan. Tsaka dumiretso sa transitional home sa Barangay Cogon kung saan ipinagkaloob niya ang Certificate of Occupancy sa ilang residente. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na natutuwa siya sa malaking ipinagbago ng bayan matapos ang hagupit ng bagyong Yolanda. Kakusin, kung ikaw ang itsura ng Giwan ngayon, laki na talagang pinagbago. Ibinalita rin ng Pangulo ang plano ng gobyerno na nasa ilalim ng Yolanda Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan. Kasama sa mga plano ang paglipat ng Tacloban Airport sa Samar. May natukoy na raw na lugar para rito. Isa rin sa pinag-aaralan ang pagtatayo ng Tacloban Palo Tanawan Dike Project kung saan magsisilbi itong proteksyon sa mga residente tuwing may bagyo. Sa gitna ng talumpati, hindi pinalampas ng Pangulo ang kanyang mga kritiko na nababagalan sa ginagawang rehabilitasyon ng gobyerno. Hindi tinukoy ng Pangulo kung sino pero may nagsabi raw sa kanya na bigyan na lang ng 40,000 pesos ang bawat pamilya. Kung tutuusin, mas madali raw ito kumpara sa 85 billion pesos na kailangan para matapos ang rehabilitasyon. Pero giit niya, hindi raw pwedeng bara-bara ang trabaho. Malakas ang kutob ko. Bukas sa bukas po, mayroon pa rin hihirit. Pinapabayaan ko raw ang Tacloban. Bahala na ho kayo sa kanila sa darating na eleksyon. Kung ako po, para sabihin ko lang, may ginawa ko, may gawin na natin itong 58. Mas madali maabot yun kaysa 80. Pero sa dulo po nun, pagdating ng bagyo, ako po may konsensya. Kaya dito na, sige, murahin na nyo ako, batikusin na nyo ako, pero palagay ko dapat ang gawain natin yung tama. Agad bumalik ng Maynila ang Pangulo mula Eastern Samar kung saan natanong siya, bakit nga ba hindi niya binisita ang Tacloban. I think I've been to Tacloban on several occasions. I have not been back to Giwan until today. This is not politics. A vast difference between then and now. And also, the human side of me wanted to see it also. Jessica, ngayong gabi ay iba't ibang aktibidad ang nakalatag dito sa Giwan para alalahanin ang mga nasawi dahil sa super bagyong Yolanda. Sa ngayon ay mayroong torch procession dito sa plaza sa aking likuran. Mamaya ay mayroong Catholic Vigil at bukas ay may Thanksgiving Mass. At yan muna ang latest mula dito sa Giwan. Balik sa iyo, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad. Kung may naiwan man pong nakakamanghang palatandaan ng bangungot ng Super Typhoon Yolanda, yan po ang mga barkong sumadsad dito sa dalampasigan ng Tacloban. 10 raw po lahat ang mga barkong ito, pero sa kasalukuyan, 4 na lang po yung natitira. At ito pong aking nasa likuran ay pinipilit po yan na kumpunihin para maitulak pabalik doon sa laot. Samantala, sa anino ng mga barkong ito, makikita pa rin hanggang ngayon ang paghihirap ng mga survivor. Nakaligtas man sila sa pinakamalakas na bagyo sa ating kasaysayan, ay hindi naman nila matiyak kung ano ang kanilang hinaharap. Sa sentro ng komersyo dito sa Tacloban City, hindi mo na halos maaninag ang nagdaang delubyo. Mabilis nakabangon ang mga negosyo rito. Pero sa mga komunidad na nasalanta ng Super Typhoon, iba ang istorya. Ito mismo yung bahay nyo. Anong parte ho ng bahay nyo itong nandito, yung nangusuan ng barko? Yung parte doon, hanggang doon, sa dulo, may CR doon. Pinakamahaba naman doon ang anak ko, dito rin may bahay dito. Ito lang nakabangon, parang nakasigaw. Yung ulo nyo lang. Nakasigaw ako na buligi ako, adi ako ilarom. Ano ibig sabihin? Yung tulungan nyo ako, nandito ako sa ilalim. Ito. Delikado naman ho, kitang-kita. Ayan lang yung barko. Na sagasaan yung bahay nyo. Pero dito pa rin kayo nagtayo. Bakit po? Wala malipatan. Nagtitis muna ako dito. Habang matapos ito, mayroon relocation bigay sa akin. Yung pamilya nyo ho, nakaligtas ho ba dito sa pagsagasa ng barko? Yung nakaligtas lang, yung 2 kong anak, tsaka apo ko, yung asawa ko at saka isang anak ko, junior, tsaka yung apo ko isa, namatay. Paano nyo ho nakakayanan ito?
Ang lugar na ito, itinalaga ng no-build zone dahil kitang-kita naman, pati yung mga barkong nasa laot noon, dumaong dito sa lugar na ito. So, ideally, dapat wala nang mga nakatirang mga residente dito. Pero sa kasalukuyan, meron pang mga 3,800 na mga pamilya na walang choice kundi bumalik kahit dun sa mga itinalagang no-build zones. Nung nag-Yolanda, may sakit na siya? Wala. Nagkasakit dahil sa Yolanda? Posible. Ano yun, sa stress, sa sama ng loob? Parang gano'n na din. Problema sa kalagayan namin, nawalan kami ng kabuhayan, lahat nawalan ng bahay. Parang gano'n na rin. Kung sa panawagan lang, marami akong gustong iparating. Kaya lang, siguro hindi na kailangan na marinig pa niya yung mga sasabihin namin kasi alam naman niya yung nangyari ng buong Tacloban. Presidente, ako'y nananawagan, tulungan mo naman kami rito sa Tacloban. Bakit hindi naman siya pumunta rito? Binutusan naman namin siya. Kaya siya nanalo. Buong barangay 68 sa kanya sumuporta. Bakit hindi naman siya pupunta sa amin? Sa gitna naman ng kawalan ay nakakatuwa pa rin makita ang walang tigil na pagbubuhos ng pagmamalasakit at pagmamahal para sa mga tiga-Tacloban. And it's really nice that the Filipino people are really strong people. They are just coping with it and just go on and make just the best of their lives. So that's really good to see. And you're helping the kids? You're giving them some drawing material? I thought just bring some joy to the children. I brought some stuff from the Netherlands, and I thought, well, maybe there's some thing just to forget their problems. Mayroon po silang cash assistance na itulong ang Tutsi Foundation at saka rice relief po. Nagbigay po sila sa mga residente. Kayong mga kumot na galing po sa mga pit battle, yung po kasama po yun sa mga naitulong po nila. Lola, saan po galing tong barya na dala-dala nyo? Akin, sa akin. Inipon nyo ho yan, tapos ibibigay nyo rin. So okay na kayo? Okay, Pwede nang tumulong sa iba? Pwede na, ma'am. Ano ho ba nagawa ng Chuchi sa inyo? Marami. Ano hong binigay sa inyo? Pira. Maraming ibinigay sa amin ng Chuchi. Talaga? O ngayon, kayo naman magbibigay? Kami naman bibigay. So, patak-patak, barya-barya, inipon ng mga natulungan dati para may iba namang matulungan. Napakaganda ng konsepto. Ang Chuchi Foundation ay isa lamang po sa napakaraming mga international at local NGO at mga private organizations na siyahong kinakapitan ng napakarami nating mga kababayan dito sa Tacloban para po sila ay makaahon sa kinasasadlakan nilang paghihirap at kalbaryo hanggang ngayon. Samantala, isa sa mga imaheng tumatak noong Yolanda ang video ng isang ama na buhat-buhat ang kanyang wala ng buhay na anak. Kamusta na kaya siya ngayon, isang taon matapos ang unos? Nakatutok live si Jiggy Manica. Jiggy! Ma'am Jess, ito nga si Jemar Caindoy ang nakuna natin ng katatapos lang ng bagyong Yolanda na buhat-buhat. Yung inakala nating natutulog niyang anak pero nang siya ay ating lapitan, ito palang kanyang anak ay namatay sa Panalaron Elementary School sa isang evacuation center matapos na pasukin ng tubig ang eskwelang ito. Narito po aking report. Makikita nyo, ito yung simple. Saksi ako ng unang manalasang bagyong Yolanda sa Tacloban. Lahat nagulantang sa lakas ng hangin ito na nagdulot ng storm surge. Kaya naman maski ang mga inakalang nasa ligtas na lugar, di nakaligtas sa hagupit ng bagyong Yolanda. Sa aming paglalakbay matapos manalasa ang bagyo, nakilala ko si Jemar. Buhat-buhat ang walang buhay niyang anak. Ano kasi yung gwardiya, gusto niya dito sa baba. Binawalan kami papunta sa taas. Ngayon, paano na to? Paano kami? Wala kami mga Matapos ang isang taon, hinanap ng 24 oras si Jemar. Nilisan na niya ang Tacloban sa pagbabaka sakali na makahanap ng swerte sa Maynila. Pero ang pagbangon na kanyang inaasahan para sa kanyang pamilya, maila pa rin.
Ang kanyang mga papeles na wash out, kaya umaasa na lang siya ngayon sa mga pa-extra-extra. Nagbakasakali ako na pumunta dito makapaghanap ng trabaho, pero dito sa ngayon, isang beses naka-extra lang ako sa pag-construction. Kabilang siya sa tinatayang 19,000 walang trabaho matapos manalasang bagyo sa Eastern Visayas. Bagamat may mga job fair para sa mga nasalanta na inihanda ang gobyerno, nadagdagan pa rin ang bilang na walang trabaho ng magsagawa ng isang national survey ang SWS noong 2013. Isa sa tinuturong dahilan sa pagtaas ng unemployment ang pananalanta ng Bagyong Yolanda. Kaya si Jemar, bagamat mabigat pa rin ang dinadalang pangungulila sa anak na kaka-birthday lang nitong Nobyembre, sisikaping kumayod para sa nabubuhay pa niyang pamilya. Marami siyang naiwan na sa akin na paalala, yung malambing siya, tapos kung saan ako, nandun siya. Dati yung trabaho ko sa nag-iisda, naglalapa ako ng isda. May motor naman ako noon eh. Pagdating ko sa bahay, yun sa pinto, mama, nandito na si Papa. Ayun, dun ko na ba siya na bakit nawala siya. At ang tanging hiling niya, para makaahon man lang sila sa kanilang kinalalagyan. Kailangan ko talaga ng kahit trabaho lang, kahit anong trabaho, basta may trabaho, mabuhay lang pamilya ko eh. Ito pong may bahay ni Jemar ay nananatiling nagtitinda dito sa katapat lamang ng Ospital Eastern Visayas Regional Medical Center. Mula nung tumama yung Bagyong Yolanda ay naririto na sila at namulot lamang sila ng mga kahoy at mga bagay na mapapakinabangan para makapagtayo ng kanilang maliit na tindahan. Para mabuhay, nagbenta sila noon ng tubig na mainit, 20 pesos kada termos, na nagimpunan nila, napaikot nila para maitayo ang isang maliit na karinderya. Sa kabuuan, sa madaling salita po, ay wala silang natanggap na anumang tulong mula sa pamahalaan. Ma'am Jess. Tunay ngang Jiggy kung gaano karami ang mga kwento ng mga nakaligtas at ng kanilang paghihirap, ganyan din karami ang kwento ng patuloy na pag-asa at pagbangon. Samantala sa Tacloban City pa rin, sinabayan ng protesta ang paggunita sa anibersaryo ng paghagupit ng Bagyong Yolanda. Nakatutok live si Micaela Papa. Mika. Yes, Igan, sa bisperas ng isang taong anibersaryo ng Bagyong Yolanda, nakasaksi uli kami ng panibagong daluyong. Pero hindi ito ang storm surge, kundi people surge. Dahil libo-libong miyembro ng grupong people surge, ito ay mga biktima o survivor ng Bagyong Yolanda mula sa iba't ibang bahagi ng Samar at Leyte ang nagmarcha sa mga pangunahing kalsada dito sa Tacloban hanggang makarating dito sa Tacloban City Convention Center o itong Tacloban Astrodome. At sa liyab nga ng libong sulo na nawagan sila ng hustisya at pinasinungalingan ang sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na nakaaahon na ang mga biktima ng Bagyong Yolanda. Kanina nga ay naging emosyonal ang grupo ng magsagawa ng programa sa tanggapan ng DSWD dito sa Tacloban. Paratang ng grupo, nakatatanggap na rin daw sila ng harassment mula sa pamahalaan. Kabilang na raw ang pananakot na tatanggalin ang kanilang mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino program kapag sumali nga dito sa grupong People Search. Sa UP compound naman kanina sa Tacloban, nagbigay ng 0 score ang dating anak pawis Party List Congressman Rafael o Paeng Mariano sa pagresponde ng gobyerno sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Patuloy daw kasi na naghihirap ang mga residente na dumaan sa dilubyo. Samantala, Iga, na nananatili pa rin ang mga ralista dito sa Tacloban City Convention Center katulad ng nakita nyo kanina, nagsasagawa sila ng vigil at magdamag ng araw silang mananatili rito. Isa lamang ito sa mga aktibidad na inaasahan ngayong gabi para sa Solidarity Night bilang paggunita sa unang anibersaryo ng Bagyong Yolanda. Igan? Maraming salamat, Micaela Papa. Isa sa mga natrap noong magka-storm surge sa gitna po ng pananalasan ng Bagyong Yolanda ay ang news team po ni Micaela Papa. Mahigit isang araw siyang hindi nakontak noon dahil sa nagbagsakang komunikasyon. Binalikan po ni Mika ang bayan ng Palo at narito ang kanyang report. November 8, 2013, nandito kami ng team ko sa Barangay Baras, Palo, Leyte para mag-cover sa pagdaan ng Super Typhoon Yolanda. Binalikan namin ang lugar na ito matapos ang isang taon.
Nakatutuwang makita na sa maraming paraan, buhay na muli ang bayan ng Palo. Malayo sa dati nitong itsura matapos sirain ni Yolanda. Pero kung may ilang lugar ang nagbago, may ilang naiwan kung saan ang akala mo, kahapon lang nangyari ang trahedya. Kasama ko si Kuya Marlon at yan, si Kuya Art kumukuha ng video natin ngayon. Sila yung crew ko last year nung maipit nga kami dito sa hotel na ito noong bagyong Yolanda. At ayan, tulad ng nakikita nyo kahit mag-iisang taon na, o isang taon na nga pagkatapos ng bagyo, parang wala pa rin nagbago dito sa lugar. Pinagtali-tali natin yung mga bedsheet o mga kumot natin nung sa kwarto na yon para in case na may makapitan tayo. Okay, sa tanging tanha. Oo. Yun. Tapos yung may unan pa na nandito sa ulo para kung bawa may mabagsak na bigat na bagay, hindi tayo masyadong masaktan. Natakot ako pero siyempre safety muna pero ginawa ko pa rin trabaho ko. Nag-shoot pa rin ako kasi iniisip ko, kung hindi ako mag-shoot at mamamatay ako dito, useless. Di mag-shoot na lang ako. Kahit mamatay ako, nakapag-shoot ako, nagawa ko yung trabaho. Dito sa may dalampasigan sa Palo, pinaka-namaranasan ang kagupit ng bagyong Yolanda. Halos mag-geovisibility na nga dahil sa lakas ng hangin at ng ulan. At hindi naman nakita ngayon, di kalayuan ng yung dagat at napakataas nga ng alon kasi umabot ng 5 hanggang 6 na metro. Tanghali na nang humupa ang hangin at kumalma na ang dagat at tubig. Tumambad ang kamatayan sa bawat sulok ng Barangay Baras. Dito yung pwesto kung saan natagpuan namin yung pickup truck na may 8 bangkay. Karamihan nga mga bata na nagtago dun sa sakyan sa pag-aakalang mas ligtas doon. Yung pickup truck pala na yun ay nanggaling sa isang bahay. Mga 100 meters or so pa ang layo sa pwestong ito. So makikita nyo ganun kalakas yung agos ng tubig na naidala niya yung ganun kalaking sasakyan kasama nga yung mga bata. 2 sa nasawi ang 3 at 5 taong gulang na miyembro ng pamilya Bagyon. Ngunit may ika-9 palang sakay ang pick-up. Ang 9 anyos na si Vincent Bagyon ang tanging nakaligtas. 1 taon na ang nakalilipas, nangungulila pa rin ang pamilya Bagyon. Pero nagbigay ng pag-asa sa kanila na ipagpatuloy ang buhay dahil sa milagrong nangyari kay Vincent. Sa aming pag-iikot sa Palo, dumating naman ang isang John Riel Mendoza, isa sa mga inanod daw ng storm surge sa Palo noong nakaraang taon. Kayo po si John Riel. Ay, good morning po, Micaela. Parang namumukaan kayo mag-real. Ngayon nakatira na siya sa bayan ng Kapuokan. 3 oras pa raw ang binahe niya, dala ang bagay na 1 taon na raw niyang inaalagaan. Ang bagko na inanod at napulot niya noon. Ay! Yung butanding ko! Ito, kompleto pa yung ID ko sa mensa. Dito nyo nakuha sa mga ID yung contact, kaya nyo na-contact yung pamilya ko. Ayun Dito raw nakuha ni John Riel ang bag ko. Hindi man daw niya ninais, napilitan siyang gamitin ang pera sa loob ng bag para mabuhay. Pero ang ibang laman ng bag, inalagaan daw nila. 2,000 plus yata yun kasi dito mga 30 kilos na bigas yung iniwan ko dito sa kapatid ko kasi wala silang maisip na Galing dun sa pera galing ko sa wallet ko. Pinakahuli namin nagamit yung $100. Saan napunta yun? Pinambili namin ng kukulamber. Para saan? Para sa bahay, sa kubo namin. Sa dinami-dami ng sinira at binawi ng daluyong noong November 8, nakatutuwang isipin na kahit sa pinakamalubhang trahedya, may mga tapat tulad ni John Riel. Patunay na buhay ang pag-asa na tuluyang babangon ang Leyte. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Huli! Camp! Balik tayo sa Metro Manila, naging talamak ang nakawan ng mga side mirror sa Roas District sa Quezon City. Pero kagabi, nahuli na po ang magkapatid na suspect at tinaguri ang Baklas Brothers. Nakatutok si Oscar Oida. Sa unang tingin, sino mag-aakalang may binabalak na kalokohan ang mga teenager na ito? Tila nananalamin nga lang naman ang isa, habang ang kasama tila nagmamatsyag naman sa kapaligiran. Pero ilang sandali pa, ang batang kaninay nananalamin lang. Sa isang kurap, nahablot na ang side mirror ng sasakyan. Base sa kuwang ito ng CCTV ng barangay, yan umanong modus ng tinaguriang Baklas Brothers. Kagabi, nasakote na sila ng mga tanod matapos umanong muling mambaklas ng side mirror ng mga sakyan sa may Ambel Street,
Barangay Ross District, Quezon City. Bilang ng isa kundi 3 magkakaibang sasakyan. Una ayaw pa nga umamin eh. Tinuro niya yung isang side mirror nakatapon doon sa damuhan. Tapos yung dalawa doon sa motor. Ang mga salarin, isang 13 anyos at isang 16 anyos na magkapatid. Sa isang linggo, minsan 4-3 beses na tumitira sila kaya ganun ka-active yung nila yung pagkuha ng side mirror. Parang pumipitas ng prutas. Nang tanungin ng mga taga-barangay ang mga batang salarin sa kung bakit nila nagawa ang pambabaklas. Parang nila, pambili daw ng pagkain. Yan ang dahilan nila. Nakatakdang i-turn over sa DSWD ang pangangalaga ng 2 minor de edad. Habang posible man umunong maharap sa asunto ang kanilang mga magulang dahil sa pagpapabaya sa kanilang mga anak. May penalty dyan na 2,000 plus ang kulong isang buwan. Yung magulang. Pwede makulong. Oscar Oy din ang alerto, 24. Mga miyembro umano ng Torio sa Chinese Triad ang mga nahuling suspect sa Mega Shabu Laboratory na sinalakay kahapon sa Kamiling, Tarlac. Sa laki nitong laboratorio na itinuturing na pinakamalaki raw sa bansa. Pahirap man po ang paghakot sa mga ebidensya na mula rito. Nakatutok si John Consulta. Ito ang surveillance video ng NBI nang makapasok ang kanilang asset sa compound ng warehouse sa Kamiling, Tarlac nang i-deliver ang materyales sa paggawa ng shabu. Ang impormasyon mula sa tipster ang naging susi sa pagtutuklas ng pinakamalaking shabu lab sa bansa. Pasado alas 12 ng tanghali kanina, dumating sa NBI ang mga member ng Chinese Triad na naaresto sa operasyon. Iika-ika ang ilan dahil nasaktan matapos tumalon sa ikalawang palapag para makatakas. Tikom ang mga Chinese nationals ng aming makaharap. Ayon sa NBI, sa 7 na aresto, 4 ang chemist. Same group pa rin nung nahuli nung last September na 62 kilos at Tondo. Yung grupo ito nila Jaime Chowa na nagpipinance ng mga high-end na clandestine laboratory dito sa Pilipinas. Di tulad ng ibang shabu lab, high-tech daw ang natuklasan sa Kamiling. Gumagamit ng bagong equipment para walang amoy ang pagluluto ng droga. Subdivisions daw ang hinahanap para hindi mahalata ang kanilang operasyon. Nadiskubre din ng NBI na nag-export din ang naturang mega shabu lab sa mga karatig na bansa dito sa Asia. May na-receive tayong information sa counterpart natin sa Royal Malaysian Police na may na-intercept recently na 500 kilos from sa Malaysia galing sa Philippines. Ang tawagan nila Philippines made meth. Sinimulan na rin ang inventaryo sa tinatayang 17 kilo ng shabu na may street value na 30 million pesos. Pero aabot daw sa 2 bilyong piso ang halaga ng sangkap at mga aparato. Hinakot na rin ang gagamiting ebidensya para dalhin sa PIDEA. Nahirapan pang ang buhatin ng 30 katao ang mga aparato dahil sa laki at bigat. Kinailangan pa ng heavy equipment para may karga sa container vans. Laking gulat naman ng mga residente sa paligid ng shabu lab. Dati lang daw kasi itong opisina ng kooperatiba ng mga magsasaka at rice meat. Nang malugi, binenta raw ng bangko sa isang Chinese para gawing gilingan ng plastic. Tuloy-tuloy ang follow-up operation ng NBI sa iba pa mga galamay na sindikato ng droga sa bahaging ito ng Luzon. Mula rito sa Kamiling, Tarlac, John Consulta, nakatutok, 24. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado isang lalaki na nambibiktima umano. Labang operator ng UV Express. Pangako raw ng suspect sa mga biktima, makakakuha sila ng prangkisa kahit suspendido ng LTFRB ang pagbibigay nito. Kapalit, mahigit 100,000 piso. Si Emil Sumangil, naka-alerto 24, exclusive. Sa isang fast food chain, nagkasundo magkabilang panig na magbayaran. Ang nakaputing lalaking nasa kanan ng complainant. Kaharap niya ang suspect na naka-orange na t-shirt. Walang 10 minuto, inilabas ng complainant ang marked money, saka iniabot sa kausap. Dito na gumalaw ang mga pulis. Walang kaalam-alam ang suspect na si Jose Rodel Baay Barrera na paliligiran na siya ng undercover police officers. Dinakit ng CIDG si Barrera bunsod ng patong-patong na reklamong inihain ng UV Express operators. Batay sa complaint, nangako si Barrera na mai-issuehan sila ng prangkisa kahit pa suspended ngayon ang pagpapalabas ng LTFRB ng franchise.
Pakilala raw ni Barrera, may koneksyon siya sa ahensya. Higit 30,000 lang dapat ang bayad sa prangkisa kung open ang franchise application at daraan sa proseso. Pero ang singil ni Barrera, 180,000 pesos. 70,000 piso raw ang hininging down payment. Ang kalahati ng bayad, ibibigay sa oras na lumabas na ang franchise at yellow plate sa loob ng 3 buwan. Naririnig ko mismo yung demand ng taong kausap nila na pag hindi nila binigay yung karagdagang pera, talagang walang mangyayari dun sa kanilang mga prangkesa. Isa sa mga biktima si Clarito Cairo, halos 30 taong naging chief mate ng isang tanker vessel. Nakapagbayad na raw siya ng 120,000 pesos kay Barrera noon pang Marso. Yung pera na yun, pinaghirapan ko rin yun na makaipon ako. Dahil nga sa retired na ako, hindi na ako pwedeng bumalik sa barko. Okay. Kaya naghangad ako na magkaroon ako ng urban at magkaroon din ng legal na prangkisa. Nakausap ng GMA News ang suspect. Lihitimo raw ang transaksyong ito. Yung mga approval na po yan, nila manday doon. Sa tagal po kasi ng processing. Pero sabi ng CIDG, sa kanilang verification sa LTFRB, lumalabas na hindi nila tauhan si Barrera at wala siyang anumang kaugnayan sa LTFRB. We don't have to deal with fixers. No? Ang kailangan tayo, kung mayroon tayong kailangan dito, katulad nitong prangkisa na to, makipag-usap tayo doon talaga mismo sa mga taong nasa sa loob ng opisina. Emil Sumangil, Nakalerto, 24. Samantala, taon pangaraw po ang aabutin bago makumpleto ang lahat ng mga housing unit kung saan ililipat ang mga pamilyang nakatira sa mga danger zone. Katulad po nito, sa tagal ng ilan na sa mga pansamantalang mga tirahan, pakiramdam nila pinabayaan sila ng gobyerno. Nakatutok din live mula rito sa Tacloban City si Susan Enriquez. Susan? Jessica, isang taon na nga bukas matapos manalasa ang bagyong Yolanda, pero pakiramdam ng karamihan sa mga nakausap natin biktima, tila napabayaan na sila ng gobyerno, lalong-lalo na ang mga biktimang hanggang ngayon ay walang magawa kundi ang manatiling naninirahan sa mga tinaguriang danger zone. Narito po ang report. Ito ang mga trahedyang nangyari dito sa Tacloban, isang taon na ang nakakaraan. Marami na ang nagbago. Pero ang mahirap maghilom, ang pangungulila sa mga nawala. Si Pedro Lacandaso ng Barangay San Joaquin, Palolete, namatayan ng 22 miyembro ng pamilya sa pananalasa ng bagyong Yolanda, kabilang ang kanyang asawa, mga anak, apo at pamangkin. Ang masaklap, hanggang ngayon, hirap daw silang makuha ang tulong mula sa gobyerno dahil sa hirap ng pagproseso ng mga requirements. Walang ibinigay na tulong sa akin. Kahit na hindi ako binigyan ng tulong, sana naman sa ngayong tagal na ito, nabigyan naman lang sana ako kahit na mayroon lang akong panggastos sa katapusan bukas. Pero winala pa nila sa munisipyo yung mga ipinasa ko sa OCD. Sa Barangay 89 Tacloban City, isang taon nang nakatira sa loob ng tent ang maraming pamilya. Sana bigyan na kami ng pansin kung ano yung nararapat para sa amin na mailagay kami sa ligtas at tamang lugar. Kapag alis lang matagal na namin gusto. Sino kayo makaalis? Wala kaming napupuntahan eh. Si Lola Cristeta Decina naiyak habang nagkukwento. Matapos daw ang trahedya, pakiramdam niya, inabandon na pa sila. Kanina, dinata namin sila sa gilid ng kalsada sa ilalim ng init ng araw. Kasi mahirap kalagayan namin dito. May apo na nga ako namatay dito sa tent. Dahil? Ngayon katapos ng Yolanda, may namatay ako na apo. Dahil sa init. Ang ilan pagod na raw sa kakadaing. Layo ko na lang magpa-interview. Bakit ho? Sawa na ako sa interview. Dahil? Wala nang nagagawa, wala lang namin. Wala nang resulta, wala namang dumating dito na tulong. Kaya si Alberta Ihada ng Barangay San Fernando sa Palo, isinulat sa labas ng bahay niya ang pasasalamat sa mga tumulong sa kanila. Kasi siyempre, pasasalamat na binigyan kami ng tindahan at saka mayroon din silang mga grocery na ilinagay. Isang taon na, may ilang nawawalan ng pag-asa. Pero marami ang patuloy na umaasa na isang araw, magiging maayos ang lahat para sa kanila.
Sa kabila ng ganitong sitwasyon, hindi nawawala ng pag-asa ang mga biktima. Sabi nga nila, kung nalampasan nila ang pagsubok ng Bagyong Yolanda, mas malalampasan nila ang pagsubok ng mga problemang alam nilang may solusyon habang nabubuhay. Jessica? Maraming salamat sa iyo. Arestado ang dalawang suspect sa pang-hold up sa isang messenger na magdedeposito sana ng mahigit 1 milyong piso sa bangko. Ang mga suspect, mga pulis pa, ang kasabwat. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa lugar daw na ito sa Macapagal Boulevard, Pasay City, tinutukan ng dalawang lalaki si Jeffrey Rabe, messenger ng isang travel agency kahapon. Galing siyang opisina, bitbit ang mahigit 1 milyong piso para deposito sa bangko ng harangin at kunin ang bag ng pera. May nakabuntot na agad sa akin. Pagdating sa unahan, saka nagdeklara ng ang hold up. Hinawakan yung bag ko, tapos tinutukan ako ng baril. Pagkakuha ng pera, tumalilis ang dalawang sakay ng motorsiklo. Hinabol raw niya sakay ng kanyang motorsiklo at humingi ng tulong sa traffic enforcer. Bago dumating sa OWA, nakita raw nilang iniabot ng mga suspect ang bag sa dalawa pang kasamahan na nakaabang. Sinundan ng pulis, kaso pumasok siya sa mga bahay-bahay. Sumigaw yung mga may-ari ng bahay na dito yung mga hold-upper. Kaya doon nahuli sila kasi na-corner. Nasukol ang dalawang nakamotor pero hindi ang dalawang pinag-abutan ng bag. Nakilala ang dalawa na naaresto na sina Alexander Pantoja at Lemuel Campos Sagrado. Nakuha kay Pantoja ang isang 9mm Glock 17G na may nakasulat na PNP property. Nang beripikahin, naka-issue ito kay PO1 Ronald Villanueva. Ang baril ay kabilang sa mga kabibigay lang ni Pangulong Aquino sa PNP nitong Hulyo. Ikinanta rin ng mga nahuling hold-upper si PO1 Villanueva. Sa manhunt operation, nahuli si Villanueva sa General Trias Cavite na nagtangka para tumakas. Nakuha sa kanya ang 349,000 pesos na bahagi ng ninakaw na pera. Yung 49,000 is nasa kanyang katawan at ito po ang nakuha natin sa loob ng bahay niya. Itinuro naman ni PO1 Villanueva si PO1 Alas Suliman na naaresto sa Valenzuela City. Nakuha sa kanya ang bagong issuing 9mm Glock 17G pero walang nakuhang pera. Pinuntahan din ang bahay ng isa pa raw kasamahan na si PO2 Mark John Manguera sa Maynila pero wala ito roon. Ibinigay naman ng kanyang misis ang 9mm na bereta. Bukod daw sa pagkanta ni Villanueva, may ebidensya pa ang pulis. Itong si PO1 Villanueva, PO1 Suliman, PO2 Mark Manguera at alias Arnel na sakay-sakay na motor at pumasok po doon sa nasabing barangay. Doon po nila pinaghati-hatian ang pera sa bahay po ni PO2 Mark Manguera. Hindi pa man nakakalayo ang biktima sa kanilang opisina, hinarang na raw siya ng mga suspect. Kaya hinala niya, alam nito ang kanyang mga galaw. Base naman sa nakalap na ebidensya ng Pasay Police, inside job ang nangyaring pang-hold up na kinasasangkutan ng 6 na tao, kabilang na nga ang 3 pulis. Sinubukan namin kunan ng reaksyon ang 2 pulis pero hindi sila nagbigay ng pahayag. Ano pong nasasabi ng pulis? Sa reaction po dun sa allegation, sir, nakasama daw po kayo sa grupong ng hold up. Nagngingit naman si NCRPO Chief Carmelo Balmoria sa pagkakasangkot na naman ng mga pulis sa krimen. Kasi involved na sila sa robbery and grave misconduct is dismissible. In-apply po natin full force of the law. No secret cow para sa amin kasi ito yung mga nakakasira, tinatanggal po namin. Bukod kay PO2 Manguera at large din ang isa pang suspect na nakilala lang na alias Arnel. Marisol Abduraman, nakatuto. Ramdam ba niyo mga kapuso, habang nalalapit na po ang Pasko, lalong lumalamig ang simoy ng hangin. Naitala sa Quezon City ngayong araw ang 19.7 degrees Celsius na temperatura. Pinakamababa ngayong Nobyembre. Mas ramdam pa ang malamig na panahon sa Baguio City kung saan nasa 12.4 degrees Celsius ang temperatura. Ay sa pag-asa dahil ito sa hanging amihan na naranasan sa Hilagang Luzon. Inaasahang bababa pa ito habang papalapit ang Pasko. Pinaalalahanan po ang mga turista na akin ng Baguio na huwag kalimutan magdala ng mga pananggalang salamig. Mala 1800s talaga ang magagandang eksena sa bayani seryeng Ilustrado. At sa tulong yan ng teknolohiya na ginamit din sa ilang bigating Hollywood films at series tulad ng Lord of the Rings at Game of Thrones. Makichika kay Aubrey Carampel. Mga
Isa sa mapapansin sa Bayani serye na ilustrado, ang visual effects at kakaibang kulay na akma sa mga eksenang animoy talagang sinunan noong 1800 sa Pilipinas at maging sa Europa. Pero ang totoo, ang mga eksenang ito, kinunan lamang sa chroma o green screen. Ang teknolohiya sa bawat eksenang kinunan sa green screen at tinapa ng 3D background ay teknolohiya na gamit rin ng ilang sikat na Hollywood films at television series tulad ng Lord of the Rings at Game of Thrones. Masasabi natin for ilustrado, hindi naman na tayo nalalayo dun sa klaseng technology in terms of visual effects. Medyo matagal din kasi unang-una kailangan din naming maghanap ng mga materyales na ilalagay doon. Tini-3D pa namin yung gaya ng barko. Wala namang existing na gano'n. So kailangan i-3D pa ng mga artist. Ang bawat eksena sa green screen ay nabibigyang buhay dahil sa Autodesk Flame Premium, ang multi-million peso software na ginagamit para i-post-process ang bawat eksena. Ipinakita sa amin ng visual effects supervisor at colorist ng ilustrado na si Don Suratos kung paano ito ginagawa. Ang blank screen ay tinatapalan niya ng 3D images at binabago ang kulay. Sa isang iglap, mistulang nasa Europa na ang eksena. Siyempre, wala naman tayong Paris sa likod. Tapos, you had to replace the background, add the bonfire. Biglang nagkaroon ng ilaw doon, nagkaroon ng building. Ng building sa likod. Maging ang bida ng ilustrado na si Alden Richards ay namamangha. Kung hirap kami mag-shoot everyday for ilustrado para makunan yung mga eksena, mas hirap ang post-production sa paggawa ng special effects. And parang, based on my experience as a viewer ng GMA, first time nilang nakagawa ng ganito kagandang visual effects for a project. And nakakatuwa, dito pa sa ilustrado kung saan kasama ako sa mga cast. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz. Patay ang isang binatilyo sa Rodriguez, Rizal matapos pagbabarilin. Ang suspect, ama ng bata, na nauna nang nambuli raw sa biktima. Nakatutok si Cesar Apolinario, exclusive. Ito na yung mga balang pumatay sa anak ko, 3. Ni sa panaginip, hindi inisip ni Gershom Corda na mga bala ng baril ang kikitil sa buhay ng kanyang anak na si Arvin, 14 na taong gulang. Pumunta raw si Arvin sa kapitbahay nilang si Angelito Santiago, 53 years old, para kausapin ito tungkol sa pambubuli umano sa kanya ng 9 na taong gulang na anak ni Santiago. Hindi raw alam ni Gershom na nagpunta roon ang anak. Maya-maya pa, karinig na lang daw sila ng sunod-sunod na putok. Nung bumaril na ng 3 beses, nawag na ako ng anak ko. Daddy! Sabi niyang ganun. Tapos, pang, yung anak. Tapos, kinuha ko na yung anak ko. Tapos, tama na siya noon. Sabi ng misis ko, tama. Napasugod siya sa dugo ang anak. Kahit papaalis na, pinaputukan pa rin daw sila ni Santiago. Tapos, niya-chase pa ako. Binabaril pa kami. Nahabol nga kami. Pinaputokan yung bahay namin. Tapos, pagputok niya, pinaputokan yung anak ko. Ulit, sa ulo. Bukod kay RV na nagtamo ng hindi bababa sa 6 na tama ng bala, sinugod naman sa ospital ang 2 taong gulang na batang kapitbahay nila matapos tamaan ng 2 bala sa magkabilang paa nito. Bago raw nito, nagkaroon na ng di pagkakaunawaan si Gershom at ang suspect. Yun ang pinayayabang niya sa akin sa barangay. Alam ko ang batas. Kaya yung barangay, parang naniwala na rin. Nickname na dun sa lugar si Boy Tutok. Kahit dun sa barangay, si Boy Tutok siya. Kanina pinuntahan ng pulisya ang bahay ng suspect pero wala na ito roon at posibleng nagtatago na raw. Kasong murder at frustrated murder ang haharapin ng suspect na si Santiago. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras. Isang taon matapos manalasa ang superbagyong Yolanda, ibang-iba na ang sitwasyon sa Daniel G. Romualdez Airport sa Tacloban City. Sa aking pagpunta noon, yung po yung mga 5 araw pagkatapos ng paghagupit ng Typhoon Yolanda, noon nasaksihan ko ang kaliwat kanan na pagdating ng mga banyagang volunteer na dumayo pa sa lungsod na ito para magbigay ng tulong. Kahit nawasak ang pangunahing gusali ng paliparan at pansamantalang naparalisa ang pagpasok ng mga commercial flights, sunod-sunod naman ang dating noon ng mga C-130. Isa sa mga nakapiling o nakilala ko ay ang 44 anyos na si Maria Teresa
Valdesco. Nagbaka sakali si Teresa kasama ang buong pamilya na lumuwas pa Maynila makaraang masira ang kanilang tahanan sa bayan ng Marasbaras. Buhat niya noon ang kanyang apo na 3 buwang gulang habang nagtsatsagang pumila. Sa pagbalik ko po dito sa Tacloban, makalipas ang 1 taon, hinanap namin si Teresa para malaman kung nagbalik din siya sa lungsod. Ilang residente pa ng Marasbaras ang aming napagtanungan hanggang sa naituro kami sa kasalukuyang bahay ni Teresa. Ang kwento ni Teresa, nitong Mayo lang sila bumalik ng Tacloban mula sa kanilang kamag-anak sa Cavite. Ang nawasak na bahay ng Super Bagyo, pinagtiyagaan nila muling itayo. Ayon sa Barangay Affairs Office ng Tacloban City, Enero ngayong taon nagsimulang magbalikan ang mga residenteng ng ibang bayan. At sa kanilang pagtataya, 70% na ng mga residenteng nag-asabalutan ang nakabalik na sa Tacloban. Nakitira muna po ako sa sa biyanan ko. Bago mga 1 month pa lang kami lumipat. Ito lang natira na plywood yung nakalagay dito sa sahig namin. Mag-unti-unti may nagbigay sa amin ng yero. Marami pong umalis after Yolanda. Yung iba nang galing doon napunta sa Maynila, yung iba sa Cebu, yung iba naman sa Mindanao. Kasi para nalaman nila na bumabangon na yung Tacloban. At saka nakapagbigay na po tayo ng mga temporary shelters. Isa pang kwento ng pagbangon ang nakaantig sa aking damdamin, sa aking